desperadong taktika nila ang itong online voting. Pero ito po ay pasilip sa ano ang pwede nilang gawin during the impeachment trial. Mag-imbento ng mga rules kahit hindi ito ayon sa tradisyon ng Senado para lang protektahan si Sara Duterte. That's why tama yung tanong mo kanina, how to restore the credibility of the Senate. As long as the Senate is under the control of Duterte allies, malaki ang pagdududa ng taong bayan na makakaroon tayo ng patas na impeachment trial. Okay. And meron din ba doon yung pangamba, sir? No? Kasi kung babalikan natin, di ba, yung unang impeachment kay VP Sara Duterte, nakabot din naman sa Senado. Pero that time, doon natin nakita how vocal po, no? Mostly yung mga senators, hindi pa man nag-start yung trial proper. May mga gusto nang i-dismiss yung impeachment kay VP Sara Duterte na which leads nga po sa pagkaka-archive ng impeachment. May mga possible pa ba ngayon sa inyo, sir, na mga ganong pangamba pa rin yung mga possibility of dismissal ng impeachment kay VP Sara? Maganda yung tanong mo, Marian, kasi May 27 pa lang ata ngayon, May 28. July 6 pa ang impeachment trial. Marami pang pwedeng mangyari. Between now up to June 3, na last session day ng Kongreso, marami pang pwedeng mangyari. Kaya bang i-retain ng Senate majority ang kanilang control up to June 3? Tapos between June 3 to July 6, maraming pwedeng mangyaring pagbabago. Mga bagong ebidensya, na mga bagong testimonya, mga bagong kaso na pwedeng ihapag na apektado ang prosecution, ang defense, ang senator judges. Kailangan lang po nating alalahanin dito, huwag nating kalimutan ang taong bayan. No? Yung taong bayan kailangan po kalahok sa proseso in every step of the way. Kailangan huwag nating hayaan na ang impeachment hostage lang ng negosasyon ng mga politiko. Kailangan tayo ay informed sa lahat ng nangyayari. Tayo ay bahagi ng deliberasyon at inaalam natin yung mga developments ng kaso. Okay po. So ito naman po, sir, bagmat mostly yung focus sa ngayon po ng mga kababayan natin is nasa Senate kasi wala pong pagpapahinga every week sa mga kaganapan sa Senado. Pero how will you assess naman po sa kung paano po yung nagiging hakbang ng kasalukuyang administration po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bagamat we know na meron naman pong or magkahiwalay po ang legislative and sa executive po, sir. Kahit na ang impeachment ay nasa kamay ng Senado, ang prosecution ay sa House of Representatives, hindi natin binabaliwala ang napakahalagang papel ng Malacanang. Dahil alam natin ang pinakamahalagang boto sa Kongreso in both the House of Representatives and the Senate ay ang boto ng Presidente. Tandaan po natin last year, hindi po ba si President Marcos mismo ang humarang ng impeachment? Sabi niya, ayaw niya ng impeachment dahil divisive at wala tayong aasahan na kapakinabangan dyan. Pero ngayon, nagbago ang kanilang tono. At alam natin, ang Malacanang ay aktibo rin kalahok dito sa proseso ng impeachment. Kaya ngayon, ang hamon natin sa Malacanang dapat hayaan na magkaroon ng impeachment trial, huwag pigilan ang presentasyon ng ebidensya, at sana walang double standard. Kung paano pinapanagot si Sara Duterte sa napakaraming kasalanan niya, in the future, once na magkaroon ng pagkakataon na papanagutin din si Marcos Jr., ay dapat harapin din niya ang mga hinahapag ng taong bayan.